Sobrang tawang-tawa si Yukino at halos sumakit na ang tiyan nito dahil sa kanyang ginawa sa dough ni Kawachi. Kaya hindi umaalsa ang dough ay dahil sa endoproteases, ang resulta ng hydrolytic enzymes na nagdadigest ng proteins. Binayaran ni Yukino ang lalaki na nagdala ng ingredients, at binigay niya kay Kawachi ang harina na nilagyan ng maraming endoproteases. Kung maraming inilagay, sambit ni Kanmori sa isip niya. Kahit sino, kahit nagtataglay pa ng solar gauntlets ay hindi niya magagawang palsahin ang harina. Ang plano ni Yukino ay mapahiya ang mga tao sa Southern Tokyo branch sa harapan mismo ng may-ari nito. Nauubos na ang oras niya sa pagmamasa ang sabi ni Azuma. Si Kanmori naman ay tapos na mold ang dough niya at ebe-bake niya na. Ang akala nila ay sobrang pinagbubutihan lang ni Kawachi dahil sa semifinals na. Ano ba ang nangyayari na kanina pa siya sa ginagawa niya pero hindi pa rin nabubuo ang harina, ang tanong ni Kawachi sa isip niya. Kinausap niya si Kuroyanagi na baka hindi nagfe-ferment ang dough niya ay dahil sa mababa ang temperature, at nakiusap kung maaaring malakasan ang heater. At nasunod naman ang request niya. Subalit sa isip ng isang hurado ay walang kinalaman ang temperatura. Hiniling pa ni Kawachi na mas palakasin pa ang heater. Dahil dito ay init na init din ang mga manunood. Kahit ilabas pa ang 100 o 200% pa ang sabi ni Kanmori, ay wala nang magagawa si Kawachi at imposible na siyang manalo. Ginawa ni Kanmori ang tinapay niya gamit ang Kayo Yeast of Dreams, ang sambit niya at tinawag niya itong Panaw Albi. Nasa 40 degrees na ang temperature sa loob sabi ni Matsushiro. Na sobrang daming tao, kaya pakiramdam niya ay nasa sauna sila. At kahit pa ganun, hindi pa rin umaalsa ang dough ni Kawachi. Naninigas na ang mga kamay ni Kawachi na sinasabi niya na lang sa isipan niya. Kinausap ni Kanmori si Kuroyanagi, na kung pupwede na daw ba netong matikman ang gawa niyang tinapay. Sapagkat, baka sa sobrang init ay masira ang ginawa niyang tinapay, ang sabi nito. Pumayag si Kuroyanagi, at habang naghihintay ay huhusgahan niya na ang gawang tinapay ni Kanmori. At nakakuha ito ng 300 perfect score. Gulat na gulat sila Matsushiro at Azuma, na kahit ano pa ang gawin ni Kawachi ay wala na lang saysay ang sabi nila. Pero sa kabila ng mga nangyayari, ay hindi pa rin sumusuko si Kawachi sa laban. Patuloy lang sa pagrereklamo ang mga manunood dahil sa sobrang init na nararamdaman nila sa loob ng venue. Pinagbabato nila si Kawachi ng kung ano-anong bagay dahil sa inis nila at sinubukan na pigilan ito ni Azuma, at sinabing wag saktan ang kaibigan niya na si Kawachi. Sa kabila ng mga nangyayari ay hindi pa rin tumatigil sa kitatawa si Yukino. Sinaliksik nila Matsushiro ang masa na ginawa ni Kawachi, at sinabi na sa tingin nila ay kailangan nitong imbestigahan. Nagising si Kawachi na nasa pagamutan na siya, at nasa tabi niya si Matsushiro. At sinabi nito na malapit nang magsimula ang laban ni Azuma, kaya siya lang ang kasama niya. At sinabi din ni Matsushiro kay Kawachi na nagkaroon nito ng light heat stroke at hinimatay dahil sa sobrang init. Dahil sa umabot ng 400 degrees Celsius at dahil na din sa sobrang pressure na naranasan ni Kawachi kaya siya hinimatay. Tinanong ni Kawachi si Matsushiro kung natalo siya sa laban, at oo ang sinagot nito sa kanya. Gusto ni Azuma na magkaharap silang dalawa sa finals, ngunit ito'y malabo na. Pero posibleng magkaroon daw ng rematch ang sambit ni Matsushiro, dahil sa magiging resulta ng pag-imbestiga ng harina. Ngunit, sinabi ni Kawachi na kahit magkaroon man ng rematch ay wala rin sakaling magbabago. At hangang-hanga siya kay Kanmori sa pagbibake. Kinausap ni Yukino si Kanmori na bakit hindi may pinta ang kanyang mukha, sa kabila na siya ang nagwagi. Sinabi ni Kanmori na, kung sa susunod na batch ay ganun ulit ang mangyayari ay baka may suspetsya na silang lahat. Ngunit sinabi ni Yukino na wala siyang dapat ipag-alala. Pinatayo ni Suwabara si Azuma, at sinabi na nalulungkot din siya sa pagkatalo ni Kawachi, pero hindi dapat mawala ng loob si Azuma na lumaban pa rin. Itinulak ni Suwabara si Azuma, at hinamon neto si Azuma na labanan siya sa abot ng makakaya neto. Dumating si Kawachi at sinabihan niya si Azuma na huwag siyang magmukmak at kung pwede ay manalo na lang daw siya para sa kanya. Pinakilala na ang dalawang magtutunggali, na si Azuma at Suwabara, at balak gawin ni Azuma ang Japan No. 44, ang Experimental Supreme Japan.